Mga balitang dapat abangan ngayong araw sa Alakdan News Update. Calis Brigade nagsagawa ng interagency collaboration at pagpupugay sa stakeholders sa Patikol, Sulu. Lokal na usapang pangkapayapaan, layuning maghatid ng pagkakaisa sa mga pamayanan. 11IB, malugod na tinanggap ang mga bagong opisyal at 4 na enlisted personnel na promote sa mas mataas na ranggo. Ang lahat ng yan dito lamang sa Alakdan News Update. Bilang pagpapakita ng pagkakaisa at patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, isinagawa ng 1103rd Infantry Calis Brigade at ng 11th Infantry Alakdan Division ang isang joint Monday morning engagement kasama ang mga pangunahing kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga ahensyang tumutugon sa kaligtasan ng publiko sa Barangay Taglibi, Patikol, Sulu. Ang detalye ng balita ating alamin sa ulat ni PFC Visares. Bilang pagpapakita ng pakikiisa at patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, isinagawa ng 1103rd Infantry Calis Brigade, 11th Infantry Division, Philippine Army ang isang joint Monday morning engagement kasama ang pangunahing kinatawan mula sa lokal na pamahalaan at mga ahensyang tumutugon sa kaligtasan ng publiko sa Barangay Taglibi, Patikol, Sulu. Sa simpleng pagtitipon na ito na pinangunahan ni Brigadier General Emmanuel L. Cabasan, Philippine Army, nagtungo ang mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection or BFP, Philippine National Police or PNP at Municipal Planning and Development Coordinator or MPDC ng Patikol. Layunin ng pagpupulong ang pagtalakay sa pag-aangkop ng mga plano para sa nakatakdang aktibidad na nakatuon sa komunidad sa naturang bayan. Binagyan diin sa nasabing aktibidad ang pagkilala kay Ginang Luz Biminda G. Hayudini, isang matagal ng stakeholder at matapat na katuwang ng Calis Brigade. Pinarangalan siya dahil sa kanyang mahalagang ambag at walang sawang suporta sa kapayapaan, kaunlaran at sama-samang pagkilos sa Patikol. Ipinahayag ng Calis Brigade ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng militar, mga unit na lokal na pamahalaan at mga sibilyang ahensya upang makamit ang mga layuning pangkapayapaan at pangkaunlaran sa lalawigan. Ang simpleng pagtitipon na ito ay sumasalamin sa matibay na ugnayang nabuo natin kasama ang ating lokal na katuwang. Sama-sama tayong patuloy na kikilos tungo sa isang mas ligtas at mas maunlad na Patikol, ani Brigadier General Cabasan. Muling pinagtibay ng Calis Brigade ang kanilang dedikasyon sa pagpapaigting ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na dialogo, koordinasyon at sama-samang pakikilahok sa aktibidad ng komunidad. Bilang hakbang tungo sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagkakaunawaan ng mga komunidad, sinimula ng mga stakeholder ang localized peace talks kasama ang mga lider ng Peace Incline Groups or PAYAGs sa headquarters ng 104th para sa Bayan Batalyon noong 2 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang report mula kay Private Berlandino. Bilang hakbang tungo sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa mga komunidad, sinimula ng mga stakeholder ang localized peace talks kasama ang mga leader ng Peace in Kind Group, PIAGS, sa headquarters ng 104th Infantry para sa Bayan Batalyon noong 2 ng Hunyo taong kasalukuyan. Layunin ng mga usaping ito na tugunan ang mga partikular na isyu at alalahanin upang makabuo ng mas mapayapang kapaligiran para sa lahat. Ang mga patuloy na hamon sa seguridad at kaayusan ang nagpatibay sa pangangailangang palakasin ang pagkakaisa mula sa pinakamababang antas ng lipunan sa pamamagitan ng bukas na dialogo at paghahanap ng mga pinag-isang solusyon. Umaasa ang mga kalahok na maitataguyod ang mapayapang pagsasama-sama ng bawat mamamayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng localized peace talks, nabibigyan ng pagkakataon ng mga lider ng MNLF sa komunidad na maipahayag ang kanilang saloobin, maibahagi ang kanilang pananaw at makipagtulungan tungo sa mga layuning kapwa kapaki-pakinabang. Sa mga ganitong makabuluhang talakayan, nagsisimula ang mga positibong pagbabago. Habang tayo ay patuloy na humaharap sa mga pagsubok, lalong nagiging mahalaga ang pagtatayo ng mga tulay ng ugnayan at pagtutulungan. Ang localized peace talks ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa. Patunay na sa pagkakaisa at pagkakaunawaan, maaari nating makamit ang isang mapayapa at inklusibong lipunan para sa lahat. Mula sa 11th Infantry Alakdan Division, ako ang inyong Alakdan Trooper, Private Berlandino para sa Alakdan News Update. Formal na tinanggap ng 11th Infantry Alakdan Division ang 3 bagong nakatalagang opisyal at kinilala ang promosyon ng ilang enlisted personnel sa isinagawang Monday flag raising ceremony sa Division Headquarters sa Kuta General Rodolfo Bautista, Barangay Busbus, Sulu. Narito ang buong detalye.
Pinangunahan ni Major General Leonardo I. Peña, Commander ng 11ID at Joint Task Force Orion, ang seremonya kung saan personal niyang binati ang mga bagong opisyal at ipinaabot ang kanyang pagbati sa mga bagong promote na kawal, habang binigyan diin niya ang pangunahing pagpapahalaga ng Alacdan Division. Ang mga bagong opisyal na sina Lieutenant Colonel Israel M. Buan, Second Lieutenant Hershela S. Ginco at Second Lieutenant Benedict M. Bilog ay formal na tinanggap bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahang operasyonal ng dibisyon. Sa parehong seremonya, 4 na enlisted personnel ang napromote sa mas mataas na ranggo bilang pagkilala sa kanilang natatanging serbisyo. Si Staff Sergeant Jose Rodel C. Ensilada ay itinaas sa ranggong Technical Sergeant. Sina Corporal Judimar S. Sagud at Ronald M. Ramos naman ay napromote bilang Sergeants. Samantala, si Private Rujia A. Dudong ay naangat sa ranggong Private First Class. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Major General Peña ang dedikasyon at kasipagan ng mga bagong promote na kawal at pinaalalahanan ng lahat ng tauhan sa kanilang mahalagang papel sa pagsusulong ng misyon ng dibisyon para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang seremonya ay nagsilbing patunay sa pagkakaisa at lumalakas na puwersa ng 11ID habang patuloy itong tumutupad sa tungkulin ng pagtatanggol sa bayan at pagpapanatili ng pambansang soberanya. At yan ang balita at kaganapan sa linggong ito. Ako si PFC Salario para sa Alacdan News Update. Magandang araw at magsukol. Pagtatapos ni Brigadier General de los Santos. Para sa karagdagang balita, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page. Sundan niyo din kami sa aming YouTube channel.